Magandang araw, mga batang historian. May tanong ako sa inyo. Kung kayo ay nabubuhay noong panahon ng Espanyol at nakikita ninyong inaapi ang inyong pamilya at kapwa Pilipino, ano kaya ang inyong gagawin? A. Mananahimik lamang. B. Magrereklamo. O C. Makikiisa upang ipaglaban ang kalayaan. Alam ba ninyo na may mga Pilipinong hindi natakot kahit kapalit nito ay kanilang buhay? Sila ang mga bayaning nagsimula ng isang makasaysayang pag-aalsa laban sa mga Espanyol, ang himagsikang Pilipino. Sa ating aralin ngayon, aalamin natin ano ang sigaw sa Pugad Lawin. Bakit ito mahalaga sa kasaysayan? Ano-ano ang mahahalagang labanan noong himagsikang Pilipino? At paano ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang pagmamahal sa bayan? Kaya ihanda na ang inyong kwaderno at sabay-sabay nating balikan ang isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Naalala pa ba ninyo ang Katipunan? Ang buong pangalan nito ay Kataas-taasan, Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan o KKK. Itinatag ito upang makamit ang kalayaan ng Pilipinas mula sa pananakop ng Espanya. Mayroon itong sanduguan, mga pinuno, mga kasapi, at lihim na paraan ng pakikipag-ugnayan. Ngunit isang araw, natuklasan ng mga Espanyol ang lihim ng Katipunan, at dito nagsimula ang isang malaking pagbabago sa kasaysayan ng Pilipinas. Bago natin talakayin ang aralin, kilalanin muna natin ang ilang mahahalagang salita. Espiya, isang taong lihim na nagmamasid o nagsusumbong ng impormasyon. Himagsikan, pag-aalsa ng mga mamamayan laban sa isang mapang-abusong pamahalaan. Sedula, isang dokumentong pagkakakilanlan at buwis noong panahon ng Espanyol. Tandaan ang mga salitang ito dahil madalas natin silang maririnig sa ating aralin. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas, ang sigaw sa Pugad Lawin. Noong 1876, natuklasan ng mga Espanyol ang lihim na samahan ng Katipunan. Dahil dito, napilitan ang mga kasapi na magtipon sa Pugad Lawin. Pinangunahan ito ni Andres Bonifacio na kilala bilang ama ng himagsikan. Sa pagtitipong ito, nagpasya ang mga Katipunero na tuluyan ng maghimagsik laban sa Espanya. At bilang simbolo ng kanilang pagtanggi sa kapangyarihan ng mga Espanyol, pinunit nila ang kanilang mga sedula. Hindi lamang ito simpleng pagpunit ng papel. Ipinakita nito na hindi na sila susunod sa mga Espanyol. Handa silang lumaban para sa kalayaan. Handa nilang ipaglaban ang bayan kahit mapanganib. Kaya naman ang sigaw sa Pugad Lawin ay kinikilala bilang simula ng himagsikang Pilipino laban sa Espanya. Bakit mahalaga ang sigaw sa Pugad Lawin? Una, pinag-isa nito ang maraming Pilipino. Ikalawa, nagbigay ito ng pag-asa na makakamit ang kalayaan. At ikatlo, ipinakita nito ang katapangan ng ating mga ninuno. Isipin ninyo ito, wala silang modernong armas, wala silang malalaking hukbo, ngunit mayroon silang isang bagay na napakahalaga, pagmamahal sa bayan. Mga mahahalagang labanan. Una, ang labanan sa Binakayan.
Noong Nobyembre 9 hanggang 11, 1876, naganap ang labanan sa Binakayan sa Cavite. Pinangunahan ito nina Emilio Aguinaldo at Artemio Ricarte. Nagtagumpay ang mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Bakit mahalaga ito? Dahil ito ang isa sa mga unang malaking tagumpay ng mga Pilipino sa himagsikan. Nagbigay ito ng lakas ng loob at pag-asa sa mga revolusyonaryo. Pangalawa, ang labanan sa Zapote Bridge. Noong Pebrero 17, 1877, naganap ang labanan sa Zapote Bridge. Muling pinangunahan ni Emilio Aguinaldo ang mga revolusyonaryo. Sa labanang ito, matagumpay nilang napigilan ang pag-atake ng mga Espanyol. Ang tagumpay na ito ay nagpakita na kaya ng mga Pilipino na lumaban at ipagtanggol ang kanilang mga lugar laban sa mas malakas na kalaban. Pangatlo, ang labanan sa Pasong Santol. Noong Abril 11, 1877, naganap naman ang labanan sa Pasong Santol sa Bacoor, Cavite. Muling ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang katapangan. Nagtagumpay silang maitaboy ang mga Espanyol. Ngunit sa labanang ito, nasawi si General Crispulo Aguinaldo, ang nakatatandang kapatid ni Emilio Aguinaldo. Bagamat may mga naging sakripisyo, lalo lamang tumatag ang loob ng mga Pilipino na ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan. Mga bata, maaaring wala ng digmaan tulad noon. Ngunit maaari pa rin nating ipakita ang pagmamahal sa ating bansa. Paano? Pagsunod sa batas, paggalang sa watawat, pag-aaral ng mabuti, pangangalaga sa kalikasan, at pagtulong sa kapwa. Tulad ng mga bayani noon, maaari rin tayong maging bayani sa sarili nating paraan. Bago tayo matapos, balikan natin ang ating natutuhan. Tandaan, ang sigaw sa Pugadlawin ang nagsilbing simula ng himagsikang Pilipino laban sa Espanya. Pinangunahan ito ni Andres Bonifacio at ng mga kasapi ng Katipunan. Ang pagpunit ng sedula ay simbolo ng pagtutol sa kapangyarihan ng Espanya. Mahahalagang labanan noong himagsikan, labanan sa Binakayan, labanan sa Zapote Bridge, labanan sa Pasong Santol. Ang mga labanang ito ay nagpakita ng katapangan, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino. At iyan ang ating aralin tungkol sa pagsisimula ng himagsikang Pilipino noong 1876 hanggang 1877. Kung may natutuhan kayo sa videong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa mas marami pang araling pangkasaysayan. Ako si Teacher Waven ng Study Buddy PH. Tandaan, ang kalayaan na tinatamasa natin ngayon ay bunga ng tapang at sakripisyo ng ating mga bayani noon. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod nating aralin. Paalam at mabuhay ang Pilipinas! Ngayon naman, upang mas lalo pa nating maunawaan ang ating aralin, gawin natin ang mga sumusunod na gawain.